Okay, everyone, good day. No? So in this video, I will be showing you how to calculate and check the drift limits of NSCP 2015. Okay, so we will be focusing first on seismic drift, no, due to seismic load, of course. But first, discuss muna natin, no, bakit ba natin kailangan i-check yung drift limits, no? So in general, sa structural engineering, no, meron tayong tinatawag na limit states, no? So basically, sinasatisfy natin as engineers yung criteria ng serviceability limit state and ultimate limit state. So yung ultimate limit state, no, basically ito yung strength check natin na tinatawag, no? Kapag nagde-design tayo ng member, for instance, ang gusto natin na yung ultimate capacity, for example, sa moment, mas malaki dapat doon sa required moment, 'di ba? VMN must be greater than MU, or yung demand capacity ratio mo, DCR, must be less than 1. Ganun na rin yung sa axial, sa shear, and kung meron sa torsion, no? So ang tawag doon ultimate limit state, no? Strength criteria yung sinasatisfy mo. Meron pa tayong additional limit state na kailangan masatisfy pag nagde-design tayo. Ito yung tinatawag na serviceability limit state. Okay? So possible kasi na pasado nga yung members mo, pasado yung beam column shear wall mo pagdating sa strength, pero failed siya sa serviceability. Nangyayari yung ganun. Okay? Kaya ini-ensure din natin, no, as per code, no, as engineers, na parehas, no, both ultimate and serviceability limit state could is checked doon sa structures natin. Okay? So bakit ginagawa si serviceability limit state? Basically, ang function niya, no, nakalagay dito, it ensures that the structure remains functional and comfortable for its intended use. So good example, no, ng serviceability is yung drift nga, no, and at the same time yung deflection na rin, no? So sometimes may experience natin sa structure minsan, 'di ba? Parang yung floor or yung slab umuuga, no, or nararamdaman natin yung deflection, pero hindi naman nagko-collapse yung yung structure or yung slab or yung beam. Pero nararamdaman mo yung deflection or vibration. So one possible reason for that, bagsak yung serviceability limit state or hindi na check ng engineer, no, yung serviceability ng structure, no, kasi hindi naman nagko-collapse pero nararamdaman mo yung deflection, no. So it's somehow related doon sa comfort ng users. So yun yung reason kung bakit natin kailangan masatisfy yung serviceability. Sa deflection yon. Sa drift naman, of course, kapag nagkaroon tayo ng lateral force such as earthquake, 'di ba? Nararamdaman natin yung movement ng building kapag merong excessive drift. So nagbibigay yun ng uneasiness, no, and discomfort doon sa users ng structure. So kaya kailangan natin masatisfy yung serviceability limit state na yon. So for this video, we will be focusing doon sa drift check, no? So dapat yung drift natin hindi lalagpas doon sa allowed ng code. Okay? So, ganun na rin yung sa vibration and struck widths and many other serviceability limit state pa, no? Nilagay ko lang yung mga most commonly chine-check na serviceability limit state. Okay? So, ayan, no? Define muna natin si drift check, no? Ano ba yung mga involved na definition dito? So, based on the figure, meron tayong tinatawag na delta top or overall drift. Basically, ito yung displacement nung top level mo. Okay? Measured from the reference. Okay? So, next is interstory drift. Basically, when you say interstory, di ba? Interstory, ibig sabihin, two stories yung kino-consider mo. Kunin mo yung difference ng dalawa. So, sa figure, delta I minus delta I minus 1. So, saan yun? Ito, isa-subtract mo dito. Okay? So, yung difference nila, yun yung tinatawag na interstory drift. And then, yung delta top, no, divided by total H. Yung total H yung height ng structure, overall drift index yung tawag. Okay? And then interstory drift index naman, kapag dinivide mo tong quantity na to doon sa floor height, no, interstory drift index or sometimes interstory drift ratio. However, mga ano lang to, no, terminology na minsan na pagbabali-baliktad yan. For example, sa ETABS kasi pag sinabi niya yung term na drift, nakalagay doon unitless eh, no? Yung drift ni ETABS, basically yung tinutukoy niya, interstory drift ratio na. No? So difference na siya ng dalawang displacement ng adjacent floors divided by nung total o not total floor height. No? So parang interstory drift ratio na rin siya. Okay, makikita nyo mamaya pag kinuha natin sa ETABS. So minsan na pagpapalit-palit yung mga
terms na yan, no, depende na lang yun of course sa kung paano yung nakasanayan nung area or nung lugar, no? Pero basically, yung concept parehas lang, no? May drift limits tayo and dapat masunod natin yon per code. Okay? So, according to NSCP, okay, meron tayong tinatawag na elastic and inelastic response ng structure. So, dalawa yan, no? Isang delta S, no? Kulang yata to, I think, no? Dapat delta S to. Kasi yung sa UBC niyan, delta S. So, pag binasa mo yan, um, basically, yung sinasabi niya dito, a static elastic analysis of the lateral force resisting system shall be prepared using the design seismic force from section 208. No? Kung babasahin mo to, no, design seismic force yung sabi niya. Basically, pag nag-check nung drift, iba-iba yung standard pero I think mas tama na gumamit ka ng ultimate limit state. So dapat ultimate not service strength basis dapat, no, strength level yung earthquake mo. Kaya dapat LRFD load combinations or dapat naka-USD yung load combinations mo. Sabi naman na code, no, alternatively, dynamic analysis may be performed in accordance with 208. So, pwede mo rin gamitin yung dynamic force mo kapag nag-solve ka ng drift. Okay? So, yung example na gagawin ko mamaya, yung model, since tall building yon, may dynamic load siya, no? And yun yung gagamitin kong pang-determine ng drift. Kung hindi naman kayo magda-dynamic, okay lang din naman yung static, no? Sa pagkuha ng drift. However, masyadong, I think kung tall building, malaki yung makukuha nyo sa static. Mas unrealistic yun. Okay? Where allowable stress design is used, no? And where drift is being computed, the load combinations of 203.3 shall be used. Okay? So, ito yung pang ASD. Pero again, ang gagamitin kong pang determine ng drift check or ng seismic drift check is ultimate level, no? So, naka-USD. Okay? So, ayan. The resulting deformations denoted as delta S. So, ayan. Delta S dapat yata to, no? So, yung delta S, no, hindi pa siya yung final na displacement natin kasi elastic pa lang yon. Ang sabi ni code, pag magko-compare ka daw, dapat gamitin mo yung tinatawag na inelastic response displacement or simply inelastic displacement. So, ang tawag niya doon, maximum inelastic response displacement, delta M. Equal siya sa 0.7 R of delta S, no? So, ito, delta S din to. Yan yung main formula natin. Okay? R is the response modification factor depende sa structural system mo, 'di ba? Sa earthquake may R tayo. Okay? And then yung delta S makukuha natin sa ETABS, no? From the software natin to kukunin. So, yeah, ita-times ko lang 'yan. Makukuha ko na yung delta M and yan yung pang-compare ko dun sa limit. Okay? So, ano yung limit? No? Ito yung sabi ng code. Calculated story drift using delta M, no? Take note, delta M yung compare mo, shall not exceed 0.025 times the story height for structures having fundamental period of less than 0.7. For structures having a fundamental period of 0.7 seconds or greater, the calculated story drift shall not exceed 0.02 times the story height. So, gawin na lang natin ng mathematical statement, no? If ang period natin ay greater than or equal to 0.7 seconds, ang delta allow, no, tawagin nating allowable, delta allow yung allowable drift is 0.02. Okay? Hindi ko na ita-times nung height kasi ratio na yung kukunin ko. No? 0.02 na lang. And then, kapag naman ang period mo mas mababa sa 0.7 seconds, ang allowable drift mo naman is 0.025. Okay, basically yan yung sabi ng code. Kung gusto mong displacement, yung i-compare mo, ta-times mo lang to ng H, where H is the floor height. No? So, dapat naka-millimeters to. Pero yung ETABS kasi, no, dun sa story drift niya na result, unitless na siya. So, 0.02 and 0.025 na lang natin ko compare. Yung gagamitin ko mamaya, mataas yung period nun, greater than 0.7. So, 0.02 yung limit nun. Okay? Ayan, no? So balikan muna natin yung concept pala ng period, no? Fundamental period ng structure since may kinalaman to sa pag-calculate ng drift. So sa pag-determine ng period, ano pala muna si period, no? Pag sinabing period ng structure, 'di ba? Kapag nagkaroon tayo ng earthquake, uh, wala. Pagkakaroon tayo ng earthquake, so magde-deflect yung ating structure. Yung time it takes bago bumalik sa original position yung structure, no? Isang cycle lang, no? Yun yung period na tinatawag.
unit niya is in seconds. So unit of time siya. So for example, 1 second yung period mo, ibig sabihin after 1 second pa, no? Magde-deflect yung earthquake mo and yung building mo due to earthquake, and then after 1 second, tsaka siya babalik sa original position niya. No? So that's what we call fundamental period. So mas mataas na period, of course, usually nag-occur yun sa mas matataas na building. Okay? So, dalawa yung method ng period, no? Method A, method B. So, method A, formula-based siya, no? Ito baka naturo sa inyo to, no, ng earthquake. CTHN raised to 3/4, where CT is 0.0853 for steel moment frame, 0.0731 for reinforced concrete moment frame, and 0.0488 for all other buildings. Kapag sa ETABS, di ba yung CT na nilalagay mo doon naka-fit, ito yung corresponding conversion, no? 0.035, 0.03, and 0.02 for each of these three. Okay? Yung ipapakita kong structure mamaya is a building frame system. So magfo-fall siya dito sa others. Hindi siya moment frame. Okay? So 0.0488 siya. Kaya yung nilagay ko doon, naka 0.02. Okay? And then skip muna natin to, no? Kasi ito yung masonry shear wall na. Method B naman tayo. Method B, basically ginagamit ni Method B yung stiffness ng structure. So ito yung mas accurate kasi kung titingnan mo, yung formula ni Method A, naka-base lang siya sa height, walang kinalaman yung stiffness ng building, no? So sa Method B naman, involved na dyan yung stiffness. So meron siya ditong very complicated formula. Okay? Pero mai-incorporate mo yung Method B kapag doon sa ETABS pinili mo yung program calculated, 'di ba? Pag doon sa load pattern ng seismic, meron dong na option na program calculated yung period. Ibig sabihin nun, Method B yung gagamitin niya. No, so tandaan natin yun Method B yung program calc ng ETABS. Okay? Then may limit si Method B. Basahin natin to. Kasi again, papasok to mamaya sa calculation ng drift. The value of T from Method B shall not exceed a value of 30% of greater than the value of T obtained from Method A in seismic zone 4 and 40% in seismic zone 2. Ignore ko na muna yung zone 2. Zone 4 naman tayo most likely. So, anong ibig sabihin nun nung naka-highlight? Tawagin nating TB yung method sa period B. Sorry, yung period sa method B. No? So, TB yun. No? Shall not exceed daw. So, ibig sabihin, hindi dapat lumagpas. So, mas maliit dapat siya sa 30%, no, ng method A. So, 1.3 TA. TA is the period from method A. So, nagets, no? Dapat yung masolve mong period sa method B mas maliit or equal sa 1.3 ng period sa method A. Okay? Ito automatic tong ina-apply ng ETABS. No? Yung na yan, yung limitation na yan. Ipoprove ko yan mamaya. So again, tandaan muna natin yung limitation na yan. So next. Okay? The design lateral force used to determine the calculated drift may disregard the limitations of equations 208-11 and 208-10. So, ito pa, important rin to, parameter sa pag-determine ng drift. Okay? So, basahin natin Itong limitations na sinasabi niya sa determination ng drift. So, the design lateral forces used to determine the calculated drift may disregard. Ano ibig sabihin nun? Pwede mo daw i-disregard yung equation 208-11 and 208-10. Ano yun, sir? Hindi ko na ipapakita sa NSCP, no? Nandito na, in-screenshot ko na. Yung 208-10 and 208-11, ito yung minimum base shear. So, pwede mo daw i-disregard yan kapag nagsosolve ka ng drift. No? However, sa ETABS, no, ini-incorporate niya yung minimum base shear. No? Especially kung tall building ka, di ba? Ang taas ng period mo. No? So, mangyari, mataas yung period mo, so liliit yung base shear mo dito sa unang formula, sa CVI over RT. Kasi yung period mo ang taas, so mangyari yung base shear mo liliit. So, malaki yung chance na below minimum yon. Kaya yung binibigay ni ETABS madalas na base shear, minimum base shear. So mamaya ipapakita ko yon na kapag na tayo ng model. Okay? So ayan, no? So tandaan lang muna natin yon. And maybe based on a period determined from equations 208-14. Okay? Ano yung 208-14? Nandito yun sa taas. Ito. Paano namin gagawin yan, sir? May square root. Tapos parang ang hirap ng formula. Again, yan yung program calculated.
No, ulitin ko program calculated. So galing na siya sa software. Yan daw yung gagamitin mo pag nag-determine ka ng drift. Kaya dapat program calculated yung sa-select mo. Okay? Tapos, ito yung importante dyan. No? Neglecting the 30% or 40% limitations of 208.5.2.2. Yung limitations na sinasabi ko kanina, na 30% and 40%, i-disregard mo yon kapag nagsosolve ka ng drift. No? So, in summary, pag nagsosolve tayo ng drift, no 30% doon sa method A, no? Wala ring minimum base shear. Ano yung minimum base shear sa ito? 'Di ba sa earthquake, balikan natin yung formula ng earthquake sa base shear. 'Di ba ito yung formula niyo nun? CVI over RT times W, no? Where W is the seismic weight. Tapos ito yung tinatawag nating Vmax, no? Maximum base shear possible. The total design base shear need not exceed. Ibig sabihin, bawal kang lumagpas dyan. So, yun yung 2.5 CAI over R times W. Tapos, etong dalawa naman yung V minimum mo. Di ba? So, total design base shear shall not be less than. Okay? Tawagin natin tong V required. No? Parang sa design, di ba? May required, may max, may min. So, dapat, pag nagde-design ka, yung V required mo, okay? Mas maliit sa Vmax and mas malaki sa Vmin. In between dapat siya ng minimum and maximum. Since dalawa yung minimum mo dito, of course, choose the larger. Di ba? Parang sa RCD, Romin, mas malaki between 1.4 over Fy tsaka yung 0.25 square root of Fc prime over Fy. Parang ganun din yung concept niya. Or para mas madali isipin, dapat mas malaki yung V mo parehas na Vmin. No? Kasi ito pang zone 4 siya. So, ayun, no? Okay, and then balikan lang natin yung mga basic force resisting system natin kasi kailangan natin yung R natin. So kung dual system kayo, 8.5 of course, kung moment frame 8.5 din, no? Yung sinosolve ko kasing structure, yung ipapakita ko, building frame system siya, yung R niya 5. No, mostly earthquake yung nagre-resist nung mostly shear wall yung nagre-resist ng earthquake. Alright? So, ayun. Load combinations, no? Again, ultimate dapat yung gamitin natin kapag nagsosolve tayo ng drift. Okay? And also, dagdag ko na rin, no? Crack sections dapat. So, dahil nasa ultimate level yung earthquake mo, dapat crack sections yung gagamitin mo. Ibig sabihin, meron kang stiffness modifier na 0.35 sa beams and 0.7 sa columns. No? Hindi uncrack section. Kapag nagpakita ako ng video sa wind drift, uncrack sections yung gagamitin doon. No? Since service level lang yung wind mo, then uncrack sections yung ginagamit. No? So, ayun. So, punta na tayo ng ETABS. No? Okay? So, ito po yung model natin. It is a 40-story structures. It is a building frame system. Again, the seismic force are resisted almost 100% by the shear walls. Okay? So, this model has a dynamic loadings na, no? May response spectrum analysis na siya na function. No? So, makikita nyo yun dito sa sa hindi pala dyan. Doon sa natin sa load case, no? Ayan, no? Response spectrum, no? So I also made a video regarding this, no? Kung di niyo kung di niyo pa napapanood, you can check on that. All right? So anong gagawin mo diyan, sir? Kunin mo na ba yung drift? Hindi pa muna, no? Maling kukunin mo kaagad yung drift. Okay? Usually, ang ginagawa ng mga design firms, no, or ng mga structural engineers, separate yung model ng design at saka ng drift. Kasi magkaiba yung load parameters. No? Di ba may sinabi ako mga limitations kanina? Hindi yun usually na-apply ng model. Kailangan mo pang i-modify yung model mo para ma-apply yung limitations na to. Ano yung dalawang limitations natin? Walang limit ng 30% ng period from method A. Walang minimum base shear. Eh, ang problema, nasasama to ng ETABS mo. So, kailangan matanggal mo to. And yun yung i-discuss ko kung paano. Alright? So, una natin gawin, no? Nag-prepare ako ng Excel dito. Okay? Kukunin ko yung mga parameters na to. Yung coefficient from the UBC 97, CACB, NANB, no?
Importance factor are weight ng structure and period. Okay? Itong mga naka-yellow cells. Kukunin ko siya doon sa design model muna. So, saan ba yun makikita? Sa load pattern lang naman yun, di ba? So, check muna natin. Okay? So, CA natin is 0.6, 1.12 CCB. 1.12. And then NANV, ito yun, 1.5 and 2. And then importance factor is just 1, R is 5. And then, saan ko makikita tong W? Ano yung W dyan, sir? Yun yung nakamultiply dito sa formula sa gilid. Pansinin nyo. Actually, yung formula ng Bayesian, kung titignan mo yung format niya, coefficient times seismic weight siya. Di ba? Lahat sila nakamultiply nung W. No? So basically, nagkakaiba lang sila sa coefficient. No? Kasi kukunin ko yan mamaya eh. So yung CVI over RT coefficient siya. Usually nagre-range nung 10% ba? O 12 to 12, 8% to 12% ng total weight yung total earthquake force mo, no? Ganun lang yung range ng earthquake force natin eh. Percentage lang siya ng seismic weight. Kaya nga mas mabigat yung building mo, mas malaki yung earthquake force, 'di ba? Kasi function siya ng weight eh. Anyways, kunin natin sa ETABS. So, sa table, display, show tables, and then kunin natin dito yung hindi dito sa analysis results but dito sa load pattern definitions. Expand natin yung load pattern tapos check natin yung auto-seismic UBC 97. Take note naka-run na pala to tapos na mag-run. So, ayun. And then, ayan, no? So, makikita mo dito yung load patterns mo ng static. Okay? So, tingnan lang natin yung step 1 over 2. Yung step 1 over 2 pala yung walang eccentricity, no? Kasi yung step 2 over 2 merong eccentricity, no? Same lang naman yung dalawang yan. Pero dun ka na lang tumingin para hindi nakakalito dito, no? Tsaka dito. Yung dalawa. Pwede, no? So, ayan. Dito na lang. Select natin. So, scroll ko lang. Makikita ko lahat ng parameters ng earthquake. Okay? Anong kukunin mo dyan, sir? Yung period use. Okay? 2.593. Yung weight use, ito yung W. At yung governing base shear, 230,779. No? So, sulat muna natin to. Period muna, 2.593. Okay? Nakuha ko siya sa table. And then, weight use, ito, 180,000. So, copy ko na lang yan. Paste ko dito. Okay? So, 100, ito yung bigat ng building mo, basically, no? Ilan yan? Di pala 108, no? 1,802,962 kilonewtons. Manual kung ang i-check yung base shear. Di ba meron akong base shear formula? Ito lang din naman yung ginagawa ng ETABS eh. No? So palabasin natin. Tawagin na lang natin equations 1 hanggang 4 yung apat na equation na yan. No? Tapos, what I will do dito ay yung coefficient. No? Coefficient. So, lahat nasa akin na. Di ba? So, maka-calculate ko na yan. So, yung unang equation, CVI over RT. Divide divide period. Okay? 0.09. Dagdagan natin yung decimal na itong mga to. Gawin natin 4. No? So, 0.0864. Okay? And then, equation 2, 2.5, CA I over R. Alright? Equation 3 is 0.11 CA I. Okay, wag muna natin sama yung W. Then equation 4, 0.8. Hindi ko nalaki yung Z, no? Pero ang Z, zone factor, zone 4 naman tayo. I think zone 4 din yung dinedesign yung structure. 0.4 to, no? NV times I over R. Okay, so ayan. Yan na yung mga coefficient. So tingnan mo, no? Dito pa lang actually alam mo na kung ano yung governing equation mo or governing coefficient mo.
Yung equation 1, di ba yan yung V required? Dapat hindi yan mas mababa sa equation 2. No? Or dapat hindi yan mas malaki pala, sorry. Hindi yan mas malaki sa equation 2. Hindi naman eh. Ang 0.08 mas mababa sa 0.3. So, wala kang problema sa maximum. Pero dun sa minimum, tignan mo, yung equation 3 and 4. Hindi dapat bumaba, no, ng equation 3 and 4 yung coefficient mo. Eh, 0.08 to. Mas malaki ang 0.08 sa 0.06. Mas malaki ang 0.08 sa, sorry, mas mababa ang 0.08 sa 0.12. Okay? So, below ka na kagad dun sa minimum. Ito na yung minimum mo eh, equation 4. Di ba? Di ba sabi niya dito, basahin niyo yung statement dun sa last. In addition, no, the total base year shall also be not be less than. So, lagyan natin nga ng value para lumaki. No? So, ito na yung base year natin. No? Times mo na lang yan lahat ng weight. No? So, equal sign, asterisk, yung weight use. Okay? Ayan yung base year mo. And then, i-fix nga natin to yung weight. No? Lagyan natin ng dollar sign, no? Or press F4 para pag dinrag down ko siya pababa, hindi siya magbabago. No? So, kasi ito times lang naman to lahat ng W eh. So, drag natin. Ayun, no? So, sige nga, ano yung base year natin based dito sa conditions? Ano yung base year natin? Hindi mo pwedeng sabihin 155,000. Bakit? Kasi below yon doon sa equation 4. Eh sabi shall not be less than eh. So therefore, ang nag-govern na equation 4. Tama ba? 230,000. No? Since, bakit nga ulit? Explain ko ulit, no? Para gets na gets natin. Ito yung nag-govern equation 4 kasi yung V required natin, no? At ito yung V min mo, no? Parang sa design, di ba? Since B required is less than V min, therefore use V min. Okay? So I hope clear. No? So sa ETABS, ano ba yung ginamit niyang B shear? Oops, obrahan. No? Anong ginamit niyang B shear? Hindi ba 230,000? Ano yan? Ayun o, saktong-sakto. 230,779.15. Di ba? 230,779.15 and yan yung nasolve natin. Pinalabas natin yung ginamit ng ETABS. Di ba? Kaya importante, naintindihan natin yung concept kasi ganun naman nag-work yung software natin. Eh. Again, tools lang yung software natin para mas mapadali yung calculation. Pero yung concept niyan, no, yan yung inaaral natin sa school, yan yung nasa codes natin and sa mga other reference natin. Okay? So, point being, minimum base year yung nag-govern. Nangyayari yung, madalas nag-govern yung minimum base year pag mataas yung period mo. Kasi titingnan mo yung formula, oh. Dito sa unang equation, siya lang yung may period. Eh, ang taas ng period ko, 2 seconds. So, mag-govern talaga yung minimum base year. Okay? Eh, ano naman, sir, kung yan yung nag-govern, wala namang problema. No? Meron. Kasi, sabi nung drift code, no? Sabi nung code natin sa drift, i-ignore mo yung minimum base year eh pag nagka-calculate ka ng drift. Eh, minimum base year yung nag-govern. So, hindi mo pwedeng gamitin tong model na to. No? Pwede mo siyang gamitin sa design only pero determining the drift, no? Pwede, ibang model dapat yung gamitin mo. Alright? So, ayun, no? Um, aside from that, kunin ko rin pala yung period sa method A. Interested din ako sa period, no? Aside dun sa base year. Kaya meron akong TATB dito. No? TATB. So, ano yung TA? Dali lang yung TA. Kasi formula based lang yun. Eh. CTH raised to 3/4. Saan na yun? Ito, no? Method A. CTH raised to 3/4. Kunin din natin yun. No? Ang CT ko, balik tayo ng ETABS. No? 0.02. Nandito na rin pala yun. Hindi ko natitingnan sa load pattern. Ayun, no? 0.02. Yan yung in-input ko. And then yung H ko, kung ano yung range mo, ground floor to 40th floor yung kinonsider ko, no? Ayan o, bottom story ko is ground floor, top story ko roof deck. Sa mga previous video ko ay yung gino-consider kong bottom story yung foundation, di ba? Actually mas tama yung ground floor kasi doon naman nag-start yung earthquake level natin eh.
Pero kung low rise lang naman, okay lang din naman na i-foundation siya kasi hindi naman ganun kalaki yung difference. No? I think may question kasi na ganun sa unang video ko. No? Bakit yung iba daw reference na nakita niya, yung bottom story ground floor. Mas accurate nga naman yon, no, actually, no? Pero yung ginamit ko kasi doon foundation. Mas conservative naman kung foundation yung ginamit mo. Pero again, kung low rise lang naman, hindi siya ganun ka-significant, no, yung difference. Ito kasi tall building, so doon tayo sa mas accurate yung ground floor. Anyways, ano yung height natin? Hindi niya pinakita dito. Walang height. Okay, di kunin ko na lang. Dito yon sa edit. Uh, edit tower stories. Then makikita mo dito yung number of stories natin. Ayan. So simula ground floor, usually yung ground floor naman sineset ko na elevation 0 para yung height ko reference from the ground. Kasi yung iba foundation yung 0 nila. Wala namang problema doon. Kaso kung kukunin mo yung total height ng structure, sasubtract mo pa yung basement. So gaya nito, no? Meron akong 4 na level ng basement. No? Basement 1, basement 2, basement 3, naka-negative sila kasi below ground. Parang sa drawings, di ba? Sa drawings natin, negative below ground na. So ano yung H ko? Ground floor to roof deck. 141 meters. Taas, no? 141 meters. So TA is CT. Ang CT ko, 0.02. Okay? Sorry, not 0.02 kasi naka-fit yun eh. Ang gagamitin ko yung naka-meters. 0.0488, no? All other buildings. Kaya hindi na to sasakto kasi yung 0.02 hindi yun exact conversion. 0.0488 H 141 raised to 3/4 or 0.75. Okay? So, ito yung method A period ko. Okay? 1.966798. Pero yung ginamit ni ETABS ay 2.593. Bakit? Kasi doon sa load pattern ko, close natin to. Doon sa load pattern, ano nga yung sinelect natin doon na method sa period? Tingnan natin. Ayan, no? Kita nyo, naka-program calculated. No? So, ibig sabihin, ano nga yung program calculated? Method B. Yung method A, CTH raised to 3/4. Okay? So, method B yung ginagamit natin kasi mas accurate nga naman yun. So, yung method B, ito na yun. No? Method B to, 2.593. Okay, sulat ko na lang dito, design model. Okay, nandaan natin yun. Na design model yung 2.593. Kinopya ko lang siya dun sa load pattern na table. Okay? So, ayun, no? Ano pa ba kailangan natin dito sa model na to? Interestingly, kunin natin class yung TB Max. No? Ano yung TB Max, sir? So, kanina, meron sinasabi dito, no? Sana yun. Ito yung naka-highlight in pink. Basahin nyo yung naka-highlight in pink. The value of T from method B shall not exceed a value 30% greater than the value of T obtained from method A. Or yun nga yung formula na nakabox dito. Dapat daw yung TB mas maliit ng 1.3 ng TA. So yung maximum possible TB mo, no, tawagin natin TB max, yun yung 1.3 ng TA. Diba? So, kunin mo nga yung 1.3 nito times 1.3. Ano kayong lalabas? 2.595. Ano yung 2.595 na yan? Kung di mo pa napapansin, yun yung period na ginamit dun sa design model. Okay? May discrepancy, sir. Kasi sa ano yan sa 0.02, no? Ito, hindi talaga, ito yung exact 0.0488, pero yung sa 0.02, hindi yun yung exact conversion kasi meters to feet yun no? Pero ang point, yung ginamit na period sa design model is the maximum possible for TB. Di ba sabi ng code, pag mag-check ng drift, tatanggalin yung 30% na limit. So, another reason yun, kaya hindi mo pwedeng gamitin etong model na to determine the drift. Alright? So, ayun, no? So, anong kailangan mong gamiting period, sir? Yung walang limit na 1.3 kasi nakasagad ng 1.3 yung period natin. Alright? So, paano natin gagawin yon? Dito na tayo magkikreate ng isa pang model. So, ang gagawin ko, no, dun sa file location kasi niyan, saan ba yung location niyan? Nandito, no, sa folder na to.
Usually, pag nagke-create ako ng model and nagche-check ako ng drift, dalawa yung model ko, isang design model tsaka isang drift model. So, magke-create ako ng folder, no, tatawagin ko na lang na drift model. Okay? And then, basically, ika-copy ko lang yung .edb nito, no, dito. Okay? Pangalanan ko ng drift model. Okay? Different model na siya. Okay? Drift model. Tanggalin natin tong underscore. Ayan. Okay? So, separate. Ano yung pinagkaiba nila? Yung design model, pag nagkumukuha ka ng ultimate limit state, di ba? Pag nagde-design ka ng beam column, shear wall, foundation, yan yung gagamitin mo. Pero kapag kukuha ka ng serviceability na drift, ito po yung gagamitin mo. Alright? So, open natin to. Okay? Uh, Pwede ko na siguro i-close to na. So, open ko na lang yan. Ito ko bubuksan sa loob. Okay? Save current changes. Yes. Then, punta tayo doon sa drift model natin. Hmm. Ito yun, sa downloads. Okay, drift. Ito. So, yan. Okay, so automatically, mag-a-unlock na yung model mo, no? Kasi pinalitan mo yung pangalan niya, eh, di ba? Nirename ko ng drift model. Okay, so ano pong babaguhin natin dyan, sir? So, ayan. Na. So, punta tayo dito sa define load patterns, no? So, di ba kayo nagtataka nung nagke-create tayo ng seismic load pattern? Bakit si ETABS merong seismic drift dito? No? Ano bang pinagkaiba ng dalawa? Ayun na nga, no? Kaya ka nga may dalawang model eh. Kasi yung isa, ang gagamitin kong load pattern, seismic drift. Okay? Yung seismic lang, pang design model. And dito class sa seismic drift, tinatanggal ni ETABS yung limitations ng 30% ng method A period. So makikita mo mamaya, yung gagamitin niya ditong period is yung method B without the upper limit. Okay? So, UBC 97 pa rin. Okay? Click on modify load. Ayan, seismic drift dapat. Then, same conditions for the Y direction. Modify load. Seismic drift. Okay? So, palitan ko na nga lang din yung pangalan nito ng drift. Okay? Para lang hindi confusing. So, lagyan ko lang ng parenthesis na drift. Okay? Modify load. Tapos, change the parameters inside since bagong create yan. No? Hindi. Na-retain niya pala. No? Na-retain niya pala. No? Hindi niya kailangan baguhin. Ito rin yung parameters doon sa design na earthquake. Yung ibang ginagawa, nag-add lang. No? Instead na pinapalitan yung EQX, ginagawang or nag-add ng EQX drift. So, magiging apat yung load parameters nila sa earthquake. So, anyways, wala namang magbabago dyan. Okay? So, click on OK. Tapos, punta tayo sa load case. So mapapansin mo, sir, bakit hindi nagbago yung pangalan ng load case? EQX, EQY pa rin. Eh di ba pinangalanan mo siyang EQX drift and EQY drift? Kasi load pattern yon. Magkaiba po ang load pattern sa load case. Yung load case, ang laman niya load pattern. Yung load combination, ang laman naman niya load case. So yun yung hierarchy niya. Load combination yung pinakamataas, sunod load case, sunod load pattern. Okay, so click mo tong load pattern. Yung EQX ko dito may pangalan na drift. Pero doon sa load case wala. So pwede mo namang tignan no, kung ano ba yung laman ng load case na yon. So pag kinlik mo to, then click yung modify showcase. Um, oh, wait lang natin ha.
Ayan, no? Ayan yung laman. Tingnan mo sa loob. Ito yung loob ng load case, ah. So, para siyang load combo. Diba? Kasi may scale factor, tapos nandito yung load pattern. Dito mo kasi may iba yung load type. So, linear static lang tayo. No? Na-explain ko na yung linear static. Palitan ko na lang yung pangalan ng load case, no, ng EQX drift para parehas dun sa load pattern. Okay? And then, I will do the same dito kay EQY. Ayan. So, EQY drift yung load case. So, ganyan. Ganyan na yung itsura ng load case ko. Okay? Then, click on OK. So, next, punta tayo sa define. Load combo. No? Sa load combo. So, dun tayo sa mga USD. So, I think U11 yung unang load. Ano dyan? Load combo na may earthquake. So, magbabago na yung kanyang, yung kanyang load case dito ng may drift. Okay, hindi mo na kailangan ulitin. No? Automatic na yung nagbago. Kasi nakaset na yan eh. So, ayun. Wala ka nang babaguhin dyan. Ayan. So, pwede ko nang i-run. No? So, this will be our first run, no? Doon sa ating drift model. So, let me run first. Ayan. Tapos na siya i-run. So, proceed tayo dun sa results. No? Display show tables ulit tayo. And this time, ganun pa rin. No? Load pattern pa rin. Model definition, load pattern. And then auto-seismic UBC 97. Now, kung naalala niyo yung results kanina sa design model, no? Nilagay ko yon doon sa Excel, di ba? So, mako-compare natin ngayon. So, sana, ayan, no? Ito po yung result ng table. So, nakadrift na tayo, yung load pattern natin. Pinangalanan ko na rin yung load case ng drift para ma-differentiate siya doon sa unang model natin. So, unang-una, tignan nyo yung period use dito. Okay? Sa uh, sa X, no, 6 seconds na. Sa Y, I think ito yung Y, nasa baba, no, 5 second na. So, kanina, di ba, 2 point something yun. Ilan nga yun sa design model natin? 2.593. So, bakit siya naging 6 seconds, sir? Kasi pinalitan mo na yung type mo ng load pattern ng seismic drift. No? Kapag seismic lang, ang gagawin ng ETABS, i-impose niya yung 1.3 na upper limit ng TB. No? Which is, eto nga yun, no? 1.3 ng TA. No? Approximately 2.595. Yun yung lumabas doon sa design model natin. Yung nakuha natin ngayon na period, yan yung walang upper limit. So, TB yan, no? Program calculated yan eh, pero walang upper limit. And pag nagka-calculate tayo ng drift, wala dapat upper limit. Okay, so yan yung tamang period na gagamitin pag magsasolve tayo ng drift. Okay? So ayun po yung dahilan, no? And then another reason na uh, yan yung model natin, no? Or I mean, sorry, another observation na pwede natin gawin dito sa model na to, yung base shear. So, observe the base shear, 230,779, both in X and Y. So, when you look at the uh, manual calculation natin dito sa Excel, yung 230,779, yun pa rin yung equation 4. So, ayun lang, no? Hindi na-incorporate ng seismic drift load pattern ng ETABS na dapat walang V minimum, di ba? Sa pag-calculate ng drift. Dapat ang magamit na base shear sa drift model, dapat ang magamit na drift model, dapat ang magamit na base shear dito sa drift model natin is what? Hmm? Hindi ba dapat yung drift ay yung base shear na gagamitin, yung equation 1, di ba? Kasi ito yung gamit mo sa design model, no, na base shear, and then dapat dito sa drift model mo, ito dapat na base year. 155,000. Bakit ulit, sir? Bakit yan yung gagamitin natin para sa drift model? Ito yung sabi ulit ng code. Intindihin natin, no? Dito sa limitations na part. Okay? Hide income muna natin para ma-reset, no? So, sabi niya, oops,
So sabi niya dito, the design lateral force used to determine the calculated drift may disregard the limitations of equations 208-11 and 208-10. Saan yun? Ito, sa kanan. Disregard mo daw ito. Kaso yan yung pinapakita ng ETABS, di ba? Equation 3, equation 4 yan dun sa Excel ko. No? Yan yung pinapakita ng ETABS na 230,000. Di ba? Ayun no? 230,779. Dapat maging ano to? Dapat maging 155,000. So, ang tanong, paano natin i-incorporate yun? Paano ko magagawang 155,000 yung base year ko from 230,000? Okay, so ang gagawin, no, i-scale down ko siya through importance factor. Kasi yung formula ng base year, merong I doon na mamodify ko. So somehow parang ano, babaguhin ko yung importance factor, 'di ba? Ang base year formula CBI over RT. Nag-input tayo ng I. Gagawin ko tong scale factor ngayon na equal yan sa equation 1 over equation 4. No? So, mangyayari dyan, bababa yung base year natin. Kasi yung scale factor mo, less than 1 siya ngayon. Di ba? So, divide nyo tong dalawa. Okay? Yan yung ating magiging scale factor. And you will incorporate that through importance factor. So, ganito. No? Divide ko. Kuha ako ng I. No? Equal lang naman yung X and Y. No? 230,000. Parehas sila. So, I na yan ng X and Y. So, equate ko to. Okay. Sorry. Ito. Equation 1 over equation 4. 0.67489. Ilalagay ko yan na I doon sa load pattern. Okay? So, close ko lang to. And kailangan ko na ulit i-unlock. Kailangan kong i-unlock. Pinakita ko lang na nagbago yung period natin kapag seismic drift yung load pattern. So, ayun, no? I don't know bakit hindi pa na-incorporate ng CSI na matanggal yung minimum base year, no, na provision dun sa UBC 97. Ang na-incorporate niya lang yung 30% na drift. Ano yung upper limit na 30% ng method A, no? So, ayun, no? So, define load pattern. Punta tayo dun sa static force procedure natin na load pattern. Dito. Then, modify lateral load. And then, yung I mo dito, change natin to into 0.67489. So, copy ko na lang yan. Ayan. No? Okay? Click OK. Modify lateral load. Okay, for the Y direction. So, bakit nga ulit Para maging 155,000 yung base year ko. Pag maliit kasi yung base year, mas liliit yung drift na makakalculate mo. No, oftentimes, no, pagsak yung mga drift na nakakalculate natin, no, pag dinesign mo na, okay na yung strength, chinek mo pala yung drift, usually ang laki nung drift. No, madalas yun mangyari. One reason doon is possible na hindi mo na incorporate yung limitations ng code for drift calculations. Alright? So, ayun. So, I will be running again for the second time. No? So, this will be our second run sa ating drift model. Ayan, tapos na i-run. So, punta tayo sa display tables ulit. And then, click ko na lang yung okay since yung base year yung titignan ko. No? Titignan ko kung nagbago ba yung base year. So, kung ano yung huling sinelect mo, yan pa rin yung nandyan. Okay, so scroll to the right tayo. So, dapat yung base year ko, yung equation 1 na or yung CVI over RT. And looking at this value, 155,751.45. I think yan yung nasa Excel natin, no? Equation 1, no? Napalabas natin siya. Uh, CVI over RT times W. Okay? And yun na yun, no? Na-incorporate natin siya paano? Through importance factor. So, yung importance factor natin ay dito ata yun. Wala. Ayun, 0.67489, no?
So ayun, no? Yan dapat yung base shear. Yan dapat yung seismic force na gagamitin mo to determine drift. Hindi pang design to ha, pang determine to ng drift, no? So since dynamic analysis yung gusto kong gamitin sa drift ko, again, tall building to, kailangan ko rin scale naman ngayon yung aking, yung ating response spectrum. No, so kung napanood niyo na yung previous video ko about how to add design response spectrum analysis sa ETABS, kailangan kong gawin yung scaling na part doon. No, so itong base shear na to, ito rin yung base reaction sa EQX if you don't know. Yung base shear, yan din po yung base reaction sa EQX, no? So, ito, i-divide mo dun sa RSX, no? Kunin mo yung previous scale factor. So, let me go back dito sa ano natin, sa load case natin, no? And then, yung RSX ko dito, click mo yung modify showcase. Okay? Kunin mo yung scale factor dyan and then ita times mo yon, no? Pero, sandali. I-close muna natin pala to. Close ko muna to, no? Kunin ko muna yung base reaction pala para tuloy-tuloy na. So, display, show tables, then dun tayo sa base reactions, no? Analysis result, structure output, base reactions. Okay? So, ayan, click on OK. Then, filter natin. It should be EQX, EQY, then RSX, RSY. So, ito na yun. Ni-divide ko. Yung 155,000. Di ba yan din yung base year? And then, over 230,000. Okay. So, saan ba natin nilalagay yan? Sa Excel na lang. Dito. No? So, SFX ko. And then, SFY. Then, equal sign. 155,000. Kopyahin ko na lang manually. 51.2285. Okay. Divided by 230,000. Okay. 778.8861. Okay? Ito yung sa X. Ratio siya. Times ko na lang yan ng previous scale factor. Okay? And then, dito naman, ito. Ay, mukhang parehas lang, no? May konting discrepancy pala, no? 155,749.8825 to. Yan. Over 230,000. 77.0301. Okay? So, yan yung SFY. And then, ta-times ko yan sa previous scale factor. No? So, close ko to. Okay? Kailangan ko nang i-unlock. No? So, unlock natin para ma-edit ko yung load case natin. So, define load case. So, di ba ang formula ng new scale factor, previous scale factor times EQX over EQY. So, what I will do, no, yung nakalagay na previous scale factor doon, di ba pwede natin gawing calculator yung text box dito sa CSI. So, ita-times ko na lang. Ayan. So, sa RSX, ito yung previous scale factor. So, lagyan nyo na lang ng asterisk dito. Tapos, yung EQX over RSX. Yun yung nasa Excel. Ito, copy ko to. 0.67489,375. Okay? Control V. Ayan. Then, click mo lang dito. Anywhere. Ayan na yung new scale factor. Okay? Click OK. Then, do the same for RSY naman. Okay? So, asterisk. Then, ano yung sa Y? Control C ko and then Control V. Okay, then click sa labas. Okay. So, ayan. May scale ko ngayon yung EQX, EQY. So, ayun. Third run natin for this video. So, run ko lang.
Okay, so ayan, third run is done. So, check natin kung nakascale na yung response spectrum and yung static, no? Display show tables ulit. Then, dito muna natin tignan sa base reaction. Okay? Then, ano yun? Dapat equal, di ba? Yung EQX and RSX, EQY and RSY. So, let me, filter first yung output case into EQX, EQY, and then RSX, RSY. So, dahil binago ko yung scale factor, it should be the same. No? So, ayan. May konti lang discrepancy pero acceptable na yan. No? Less than 1 kilonewton na lang yung difference niyan eh. Kung gusto mo talaga ng 100% the same, pwede mong i-scale ulit, no? I-divide mo tong dalawa, 'di ba? Almost 0.99 na yung ano nun, yung scale factor mo nun, times mo dun sa previous scale factor. Hanggat sa 100% the same siya, pero yung ganito kalit na difference, acceptable na yan. Okay? Hindi ko na siya iraran ulit. So, okay na, no? So, pwede na akong kumuha class ng drift or ng displacement ng structures natin. So, balik tayo dun sa table. Display show tables ulit tayo. And then, punta tayo dito sa joint output naman. Then displacement. Marami kang pwedeng kunin dito, no? Pwede mong kunin yung story drift, no? Although I'm not sure anong point yung kino-consider niya. Ang nakasanayan ko kasi yung center of mass ng diaphragm, no? Displacement. So, ibig sabihin, naka-millimeter siya or unit of a distance. Kasi pag kinuha mo dito yung drift, unitless yung ibibigay sa'yo ng ETABS. So, dito na lang ako sa diaphragm center of mass displacement para makita mo rin gaano kalaki yung minove ng floor. 'Di ba? Kasi pag unitless yun, dinivide niya ng floor height no medyo mahirap ma-visualize no or hindi mo siya ma-visualize. And then by the way, the load combo that I will be using is yung ultimate and yung yung dynamic. 'Di ba? Kaya ko nga siya in-scale kasi dynamic yung kukunin ko. So yung load combo is this one, no? Yung 1.2 plus 0.5 CAI, no? Considering yung vertical effect nung ano natin, nung earthquake natin, plus 1.0 live plus 1.0 earthquake. Okay? Sa both X and Y. So, hanapin mo yung load combo na yan, pero titignan mo yung dynamic. So, yung EQ na to should be RS, no? RSX and RSY. So, load combo niyan, uh, check muna pala natin kung nasan yung load combo na yan, no? Nandito yata yan sa U11, no? And U12. And then, itong may dash 1 ko yung yung may tawag nito, RS. So, ayan, no? Okay? Ayan. And then, U12 naman, this one. Okay? Hindi pala U12 kasi negative yon. So, it should be ito, U13, no? So, the load combination is U11-1 and U13-1. So, lista ko lang yan. Okay? So, pwede mo ring i-check yung other load combo kung baka mas malaki yung ibibigay na drift nun, no? Di ba? Yun yung most likely governing. So, hindi ko na muna i-check kasi I think ito rin naman yung mag-govern sa sa building, no? Yung U11-1. Kasi yung ibang load combo doon, yung 0.9 plus 0.5 CAID, I think less yung ibibigay niya. Pero check mo na rin, no? Basta, syempre yung idea, parang sa extraction ng design force, yung maximum value yung governing. So, I'll be checking this one for X and then this one for Y. Okay? So, balik tayo dun sa table. Then, joint output, displacement, then diaphragm center of mass displacement. Okay? Click on OK. And then, what I will do, sa Excel ko na lang to i-filter. No? Or sige, dito na lang din muna no, para mabawasan yung data. Output case, i-select po natin si
U11-1 and U13-1. Okay? And then step type is obviously maximum, no? Maximum possible, largest positive. Okay, ayan. And then UX yung titignan mo kapag ano, U11-1. So itong 783, ito yung displacement ng top floor mo. Total displacement na yun. So imagine, anyways, reasonable naman, 'di ba? Kasi 40 story to eh. Almost 1 meter yung minove nung ano mo, nung floor mo. To be exact, yung center of mass displacement. Okay? So, mas madali siguro sa Excel, no? Export ko na lang sa Excel ha para mas madaling mag-ano ng data since may formula rin tayong i-apply. So, ayun, na-open na yung Excel. Ito na siya. Now, filter natin, no? Dito sa row na to. Click on data. Tapos, itong icon ng filter. Paano ba? So, tingnan muna natin yung U11 muna. Okay? So, output case, checkan ko muna itong U11 lang para ma-hide muna yung U13. And then, naka-max na yan. So, ito na, no? Sunod-sunod na yung floor natin. And then, yung floor difference pala natin, no? Siguro tanggalin ko muna sige, ganito na lang. Copy ko to, no? Delete na natin tong step type tsaka step number. And then, copy natin to. Okay. Hanggang dun sa basement 3. Okay. Hanggang UX, no? Tapos, create tayo ng new sheet dito. Yun, no? Okay. Diaphragm. Tanggalin ko na diaphragm. Hindi siya gagamitin. Output case. Sige. Lagyan natin yan. Case type. Tanggalin na rin natin. Okay. So, ito yung mga displacement. So, notice, no? Decreasing siya. Of course, decreasing yan. Pero yung drift mo dyan, not necessarily decreasing. Kasi possible na, for example, payu siya. No? Take note na yung drift. Ano nga yung drift? Difference between two displacement divided by the floor height. Then, ito yung Z ko. Yung Z ko dito, yung point eh. Vertical vertical coordinates ng bawat diaphragm. So yung roof depth 141 meters, yung 40th floor 137.5. So may difference na 3.5. Yun yung floor to floor height ko. So let me copy also this one. Kailangan ko rin to. No? Dito. Yeah, so Z. So naka-meters to. Okay. So ayan, tawagin nating drift along X to. Tong sheet na to. Pagpalitin ko lang tong UX and UZ and Z column kasi medyo weird na nandiyan na siya. Yan. Okay. So, ano yung ika-calculate ko na? Delta S, no? Delta S yung makakalculate natin. So, paano yung delta S? Difference nung two adjacent floors. So, subtract mo tong cell na to and then cell na to. Diba? So, yan yung drift. Kung magiging drift ratio siya, i-divide mo siya ng floor height. So, anong floor height? I-divide mo siya dito sa 141 minus 137.5. Kaso, hindi nag-agree yung units, millimeter over meter. So, ang drift po, unitless. So, either convert meters to millimeters or millimeters to meters. Siguro yung denominator na meter, gagawin ko na lang mm. So, divide pa ako ng 1,000, right? So, ayun. So, ayan yung delta S ko. 0.00598. Okay? Delta S to ha. And then, drag mo na yan pababa. Pero kung di nyo alam, pwede sa Excel yung ano, i-double click mo to. No? Or single click. Makakopy niya yan pababa hanggang dun sa may data. So, yun. Para hindi nyo na-drag. Okay? So, yan yung delta S. Kaso ang kailangan mo, delta M. So, delta M, ang formula nun, go back sa Excel, 0.7 R delta S. Ang R ko po 5, no? Kung iba po yung R ninyo, use the corresponding R. So, balik. So, 0.7 R, 5, no? Constant naman. Then, delta S, ito. Okay? So, yan yung ating delta M. Alright? So, tama, no? 141.
Okay, and then let me drag this pababa. So, makikita nyo, no, na, ayun, no, yung sinasabi ko, hindi siya necessarily decreasing kasi 0.020 naging 0.021. No? So, I think yung peak nandito sa bandang part na to. So, anong gagawin natin dyan? Iko-compare natin sa allowable. No? So, yung allowable natin, constant yon, no? So, ano yung allowable natin? Since yung period mo, ang taas, tall building to eh. Greater than 0.7, 0.02. Okay? And mukhang nakikita na natin, no, na hindi pumasa yung iba. So, copy natin to pababa. So, ano sunod? Remarks naman. Okay, remarks. So, sa remarks, ang ilalagay natin, mag-if tayo na condition. If yung allowable is greater than the delta M, which is yan yung actual, sasabihin niya sa akin safe, no? Okay? Otherwise, value if false. Kung hindi nangyari yan, sasabihin niya sa akin ay fail, no? Or inadequate, no? Not necessarily naman na fail. Greater than or equal to, no? Sa may equal sign. So, drag natin pababa. Okay, tapos para madaling makita, i-conditional formatting natin, no? Text that contains fail, magpupula. Okay? Then, sa paulit, conditional formatting, highlight cells, text that contains, yung may cell na may text na safe, gusto ko naman green siya. Okay? So, ayun, no? So, nangyari, may bagsak tayo, no? Or may floor na fail. Okay? Although, kung titignan mo, no, hindi rin naman ganun kalayo, 0.021 na yung peak. Okay? Compared sa allowable na 0.020, di ba? Medyo malapit na po yun. So, kung gusto mo talagang masunod yung code, pwede mo tong, anong gagawin mo pala, anong option mo? One option is, of course, increase yung sizes ng members, increase FC prime, reduce floor-to-floor height, no? Bawasan mo yung 3.5. Kaso, usually, architectural constraint na yun eh. Hindi mo pwedeng galawin yung floor-to-floor height ni Arki. So, as engineer, marami kang option, no? So, nag-safe lang siya doon sa 15th floor. Okay? Above that, nag-fail na siya. Okay? So, ganun tayo kumuha ng drift. Okay? Pag ginawa mo yung ano, try mo lang, no? Kung wala kang magawa, yung hindi drift yung seismic mo na load pattern. Mas malaki yung delta M na makukuha mo doon. No? Malaki yung delta M na makukuha mo doon. Ang layo, ang hirap papasahin. Kasi hindi mo nasunod yung or hindi mo ginawa yung limitations ng code. No? So, another option also kung failed ito, gamit ka ng ASCE. Iba yung formula sa ASCE. No, mas accurate yung ASCE. Minsan, mas mababa yung drift na makukuha mo doon. So, possible siyang pumasa kung ASCE yung code mo. Okay? So, ito kasi UBC. Ito yung mas madali. No? Ganun na rin sa Y. Ulitin ko pa ba? So, I think hindi ko na ulitin. No? Copy nyo na lang. Yung Y naman, change nyo lang to sa U13. No, same concept lang naman 'yon. You can copy this sheet, no. So I think you've get the ano naman, the gist kung ano yung concept natin ng drift checking sa ETABS, no. So ayun, no. Hanggang dito na lang yung video.